Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at inipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Makalipas po ang 2 araw ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, ngayon po ay patuloy pa rin na atin pong pinagninilayan ang naging mensahe ng ating pagdiriwang at magiging mensahe sa loob pa ng 1 taon. Ibig po naming makita si Jesus. At sa Ebanghelyo natin, isang ketongin ang nagnais na makita si Jesus at hindi naman siya nabigo. Sa Ebanghelyong ipinahayag mula kay San Marcos, kapag ang isang tao ay may ketong, lalo pa nung panahong ito, ay wala pa itong gamot. At kapag mayroon kang sakit na ketong, ikaw ay lalayuan ng mga tao, wala ka ng kumbaga pag-asa, wala ka ng kaibigan, kahit mismong pamilya, lalayo sa'yo o lalayuan ka. O ikaw mismo ang dapat na kusang lumayo para hindi ka makahawa. Ganyan ang sakit na ketong. Hihintayin mo na lang na mamatay ka, o kaya naman habang hinihintay mo yan, hihintayin mo na may maawa sa iyo para magbigay ng pagkain. Kaya po sila inilalabas mula doon sa bakod ng kanilang syudad, inilalabas yan. At doon palaboy-laboy, kung hindi sa disyerto o sa ilang, doon sa kabundukan, para sila po ay makaiwas sa tao. Kung sakasakali, dahil nga kailangan kumain, sila po ay pupunta sa, kung sila man ay pupunta sa mataong lugar, kailangan nilang ipagbigay alam. Yung iba po, minsan dinadaan sa sigaw, may ketong, para nahawi yung daan o umiiwas mismo ang mga tao. Kung hindi man kung mga anong tunog, para maipaalam sa tao. At sa puntong ito, naririto si Jesus at nang marinig niya, siya ay nanikluhod, nagmakaawa. At ang sabi niya kay Jesus, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nandoon na siya sa punto na
nanalig siya kay Jesus. Hindi man niya lubusang kakilala pa si Jesus, pero nanalig siya dahil may mga pagkakataon po sa buhay natin, no, na umaabot sa puntong wala ka talagang ibang pwedeng kapitan kundi ang Nazareno. Wala nang iba pa na makakatulong sa iyo kundi ang Nazareno. Ito yung halimbawa. Kaya, kung tutusin po, no, hindi po mahirap kausap ang Nazareno. Kaya nga sabi lang ng lalaki, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At anong ginawa ni Jesus? Na bawal. Yung protocol na ginagamit noon, bawal hawakan ang taong may sakit na ketong. Pero anong ginawa ni Jesus? Break niya ang protocol na ito, hinawakan niya, at ang sabi, gusto ko gumaling ka. Ganun lang kasimple. At gumaling yung lalaki. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, gagaling ka rin. Hindi ko alam kung anong sakit meron ka, sakit ng kalungkutan, sakit ng pag-iisa, sakit na depression, sakit ng walang pera. Ayan, marami siguro sakit na walang pera, no? Pero, sabihin ko ulit, no? Hindi mahirap kausap ang poong Jesus Nazareno. Simpleng salita lang ang kailangan mong gawin, ibibigay at maiintindihan ka. At tandaan mo rin, kahit gaano karaming tao ang nagsasabay-sabay na magsalita, no, sa Nazareno, manalangin, humiling, lahat tayo napapakinggan niya. Naririnig niya tayo. Pinakikinggan tayo ng Nazareno. Malinaw po ba yon? Yan. So malinaw yon. Pero isang bagay ang kailangan nating linawin din. Nasa sitwasyon tayo at naiintindihan natin yung kalagayan ng ketongin na ito. Wala nang gustong tumulong sa kanya. Wala na siyang ibang malapitan. Umaabot tayo sa puntong yan. Naintindihan mo ang sitwasyon na yan. Pero sana po, mas maintindihan din natin yung punto ni Jesus kung bakit ayaw niyang ipagsabi na siya ay pinagaling. Naranasan niyo na ba na tumulong kayo sa isang tao, tapos ipinagsabi sa iba, maya't maya may lalapit na sa iyo, mawalan ka na ng privacy, maya't maya may magme-message sa iyo, maya't maya ang tingin sa iyo, bangko na, kapag hindi ka nagbigay, masama ka na. Kaya minsan may mga pagkakataon na kapag tinulungan ka, pag sinabi sa iyo na wag mo nang sabihin sa iba, wag mo nang sabihin kasi meron siyang dahilan. Kaya no, tingnan natin, no? Matapos na pakinggan ni Jesus ang lalaking ketongin, etong ketongin na ito, pumalya, hindi nakinig kay Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig ka kay Jesus. Di ba? Pinakinggan siya ni Jesus. Gusto ko gumaling ka. Okay. O ngayon, ito ang bilin ko. Wag na wag mong sasabihin kanino man. Kundi ang dapat mong gawin, pasuri ka para ma-declare na wala ka ng sakit. Pero bakit hindi pinakinggan? Kaya tuloy, hindi na siya makapasok sa dami ng tao na gusto siyang malapitan, gusto ding lumapit at humingi ng tulong, hindi niya na kinayang pumasok sa bayan, doon na lang sa labas. Yan ang kadalasang problema nating lahat. Ngayon, lahat tayo dito, may dala-dala tayong gustong idulog sa Diyos. At naririnig ka ng Diyos. Ang tanong, papakinggan mo din ba ang Diyos pagkalabas mo dito, pagkatapos mong mapakinggan? Huwag matigas ang ulo. Kaya sabi ko kanina, madaling kausap si Jesus.
Pero bakit ang hirap nating kausap? Gusto lang natin tayong pinakikinggan, pero kapag may sinasabi na sa atin, ayaw naman natin pakinggan. Tingnan niyo po nangyari sa unang pagbasa. Itong mga Israelita, anong ginawa sa kaban ng tipan? Ginamit nilang agimat, panakot, dahil natalo sila ng mga Pilisteo, itong mga Israelitang ito inilabas ang kaban na para bang magkakaroon ng magic. Mananalo na tayo kasi nasa atin ang kaban. Kaya natalo dahil sa kanilang pagsuway sa katigasan ng ulo ng mga Israelita na hindi na sinusunod ang mga utos ng Panginoon. Kaya sana po, kung tinitingnan mo ngayon, pinagmamasdan mo ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, tandaan mo, naririnig ka niyan. Pero sana matuto rin tayong makinig sa Kanya. Hindi natin deserve na tulungan tayo, pero gusto niya tayong tulungan. Gusto niya tayong iligtas. Gusto niyang maibalik muli yung sigla o saya ng ating buhay. Kaya kung gusto mong mas maging maayos ang buhay mo, pagsumikapan natin na makinig sa mga sinasabi ni Jesus. Amen?